Um, yes, meron kami na-prepare na assistance ticket assistance para presentation sa mga evacuees. And then, meron din kami just in case na nandun sila doon sa Panaan Stadium kung saan yung identified na evacuation areas ng mga affected ng Canlaon volcano eruptions. Meron kami medical team na nakahanda na pwedeng mag-assist sa Department of Health para sa paghantay ng kalusugan ng mga evacuees. Usually kasi ang problem sa mga evacuation centers ay yung fever at pagtatay sa mga evacuation centers. Tapos yung long term naman namin is kabalik na sila, pwede kami magbigay ng financial assistance para sa mga hindi na sila evacuees kasi pabalik na sila doon sa kanilang mga residents. And also, there's another breakdown na mag-file ng infection complaint. Ano po yung masasabi ng visitors? Yes. So, I believe, para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga the Office of the Vice President and ibang mga supporters. So, para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan yun and nalalatag ng maayos yung accusation at yung sagot ng tao. It is parang I'm trying to think of the word. Parang not really irritant, but an inconvenience. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers, and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa akin. Vice, just in case patuloy impeachment, may mga abogado na tayo na nakuha. Sino-sino sila? May mga prominent lawyer tayo nakuha. Yes, ang arrangement kasi with the lawyers is that mag-activate lang yung pagpasok nila or pag-onboard nila once matanggap ko yung copies ng articles of impeachment. So hindi ko pa siya natatanggap. Kaya hindi pa ako binibigyan officially ng copy noon. So wala pang official arrangement, professional arrangement with the lawyers. Pero on standby sila. Sino-sino sila, Vice? Hindi ko na lang muna kasi pangalanan, but I'm sure in the coming days, kung ano man yung mangyari, malalaman nila. Despite these impeachment complaints and congressional hearing, how is the Office of the Vice President now? Patuloy pa rin function despite the limited resources? Yes, oo. Yun naman yung commitment namin sa Office of the Vice President. No? Sa abot ng aming makakaya, kung ano man yung projects and programs namin, itutuloy namin yun. And nagpapasalamat ako actually sa perseverance na personnel ng Office of the Vice President kasi kahit na distracted kami noong hearing, sa impeachment, lalong-lalo na yung legal namin, distracted lahat. And then yung finance minister namin distracted sa kung ano ba talaga totoong mangyayari sa budget, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagtutulungan ng lahat para mabigay at mailabas at ma-implement yung mga projects. Kahapon, Vice, sa Vicam, yung budget natin is 700 million plus na yung inaproba. Anong comment? Sinabi ko naman na dati, no, naiiwan na natin sa Congress ang decision kung ano ba talaga ang budget ng Office of the Vice President. Nag-submit kami, nag-propose kami kung ano man yung hiningi na documents binigay namin, but we leave it up to the discretion and wisdom of Congress. And sa amin na lang is kung ano yung final na amount na budget ng Office of the Vice President, i-maximize lang namin yun sa mga kailangan namin gawin. Saan ka magpapasko, Vice? Sa Davao,
ang Pasko ko will be with family the day before, and then the traditional na Taal Christmas party sa December 20. And this year has been challenging to you, Vice. So what do you hope next year? What's your message? Well, I believe next year will be impeachment time, diba? So, it will be busy, more than busy siguro than this year. But kakayanin yan. Kasi ang dami namang personal ng Office of the Vice President. Pwede i-delegate yung trabaho at pwede namin paghati-hatian yung trabaho. Christmas, New Year's wish na lang. Okay, New Year's wish ka for everyone. Ito lang yung pinakamahalaga para sa lahat at wala nang iba. I wish everyone good health in the year 2020.